Hello po, nandito na naman tayo sa panibago nating kabanata. Paganda ng paganda ang bawat tagpo kaya hindi na natin papatagalin pa at simulan na natin. Hindi maawat ang mga ngiti ng kambal habang nakatiti kay Rebecca. Mga matang parang bagong tuklas ang buong mundo. Para silang parehong nahipnotismo, halos hindi kumukurap. At bawat segundo'y para bang may panibagong himala silang nakikita sa mukha ng kanilang anak. Si Althea, nakaangkla pa rin kay Rebecca, hawak ang laylay ng damit na ayaw bitawan. Si Arya naman, nakatayo sa harap ng kanilang ina. Nakaawang ang bibig sa tuwa, puno ng gigil at excitement. Hinawakan niyang kamay ni Rebecca, marahan pero puno ng energy ng batang hindi pa marunong magtago ng emosyon. Nakatilt ang ulo niya, sabay kumindat ng cute. Para bang gusto niyang aliwin ang sariling pagka-overwhelm. "Huwag ka nang mawawala, mommy!" Bulong nito at halos nanginginig sa sincerity. "Don't leave us. Dito ka na lang sa tabi namin forever." May kung anong humaplos sa puso ni Rebecca. Banayad pero malalim, parang pagbalik ng parte ng kaluluwang matagal niya ng inilibing. Tumaas ang kamay niya, marahang hinaplos ang pisngi ng anak. "I'm here," sagot niya at halos pabulong pero puno ng pangako. "And yes, I will stay. I will stay forever." Pero hindi doon natapos si Aryan, mas lalo tong lumapit. Halos dinikit ang noo sa tiyan ni Rebecca habang nagbubuga ng sunod-sunod na tanong. Lahat may takot na baka mawala siya kapag tumigil. "Mommy, bakit mo kami iniwan dati? Alam mo ba na namimiss namin noon? Naalala mo ba kami? Mommy, favorite mo ba kami ni Althea? Or sina Ashley at Alicia lang? Kung umalis ka, bakit hindi ka umuwi agad? May sakit ka ba noon? May masamang tao ba?" Sunod-sunod na tanong nito. Para siyang batang naghabol ng 5 taong kwento sa 1 minuto. At bawat tanong ay tumatama sa dibdib ni Rebecca, pero hindi na siya umatras. Hinawakan niyang 2 pisngi ni Aryan, sinabay si Althea sa yakap at dahan-dahang sinagot ang bawat tanong, isa-isa, may ingat at totoo, at sa bawat sagot may lalong humihigpit ang yakap ng kambal sa kanya, parang siniselyuhan ang pagbabalik niya sa buhay nila. Habang naglulundong tatlo sa yakapan, si Morgan nanatili sa gilid. Tahimik at halos hindi gumagalaw. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harap niya si Rebecca. Humihinga, umiiyak, tumatawa kasama ng mga anak nila. At sa kabilang banda, mas lalo namang sumisikip ang dibdib niya dahil hindi niya alam kung paano niya sisimulan ng pag-ayos ng mga kasalanang ginawa niya dito. Lumapit ang mami niya, huminto sa tabi niya at marahan siyang pinisil sa balikat. Napatingin siya, nagtagpo ang mga mata nila. Parehong mabigat, parehong puno ng tanong na hindi nila masabi. At sa isang iglap, bago pa man may magsalita, parehong alam nila na hindi pa tapos ang bagyo. Biglang nag-vibrate ang phone ni Morgan. Napasingap siya na maramdaman ang mahinang pag-uga sa bulsa niya pero hindi siya gumalaw. Ayaw niyang mawala kahit na 1 segundo sa nakikita niya. Ang kambal na nakadikit pa rin kay Malia. Masayang nagkukulitan at para bang takot silang maglaho ulit ang ina kapag bumitaw sila. Pero hindi tumigil ang pag-ring. Sunod-sunod, mas persistent kaysa kanina. "Anak, answer it." Mahinang sita ng mommy niya pero firm. "Baka emergency." Huminga siya ng malalim at pilit pinipigilan ang inis. Ayaw niyang masira ang moment na to. Pero nang makita niyang napakunot ang noo ng mommy niya, wala na siyang choice. Dahan-dahan niyang dinukot ang cellphone. Pagtingin niya sa screen na pataas ang dibdib niya. Fabio. Sunod-sunod ang tawag. Tumayo siya, pilit pinanatili ang mahinang mukha kahit may kung anong kabang pumapaloob sa dibdib niya. "I'll step out for a bit," sabi niya. "Daddy, don't take too long, okay?" Sabay na sabi ng kambal. Napangiti siya kahit na kinakabahan. "I won't stay out long." Pangako niya, tinapik ang ulo nila bago tuluyang tumayo. Lumabas siya ng silid at mabilis ang hakbang pero mabigat ang dibdib. Pagka-close pa lamang niya ng pinto agad niyang sinagot ang tawag. "Fabio." Madiin niyang tanong. "Magkita tayo ngayon." Marina sagot nito, walang pasikot-sikot. "I'm on the way to your farm. Dito tayo mag-usap, may babalita ako." Tumigas ang panga niya. This better be good. Pero hindi na sumagot si Fabio. Agad nitong binaba ang tawag. Hindi na siya nag-aksaya ng kahit na 1 segundo. Hindi rin siya nagpaalam kahit na kanino. Lumakad siya, kulang na lang tumakbo siya. Halos hindi niya na maramdaman ang sahig ng ospital. Sana may balita na si Fabio sa kanya.
Pagkarating ni Morgan sa farmhouse, agad niya napansin ang dalawang sasakyan sa harapan. Ang itim na SUV ni Fabio at ang silver car ng kanyang ama. Kumunot ang noon niya. What is Dad doing here? Alam ba niyang nagpaimbestiga ako? Pagpasok niya sa sala, tumambad agad sa kanyang dalawang lalaki. Nakaupo ang daddy niya, calm and composed, habang si Fabio nasa pang-isahang upuan, nakayuko ng bahagya na parang may iniisip. Nang makita siya ni Fabio, mabilis tong tumayot na gabot ng kamay. Morgan, bati nito. Tinanggap niyang kamay pero hindi nagpakita ng kahit na anong emosyon. Habang nakikipagkamay, ramdam niyang tumitibok ng malakas ang dibdib niya sa kaba at inis. Ang daddy niya naman hindi gumalaw sa kinuupuan. Nanatili itong kalmado pero may bigat sa tingin na parang may alam itong hindi maganda. Bumaba ang tingin niya sa mesa. Sa ibabaw ng mesa, isang makapal na folder ang kagad na tumawag ng atensyon niya. Fabio cleared his throat and the attention shifted to him. Before anything else, Tito Jake and you, Morgan, parehong lumapit sa akin para magpaimbestiga. Panimula nito. And everything you asked for is in that folder. Hindi na siya nagsalita. Kinuha niyang folder, marahas na binuksan at isa-isang hinatak ang mga papel. Mga pangalan, mga resibo, mga dokumento, mga koneksyon. At paulit-ulit na lumilitaw ang isang pangalang parang suntok sa sikmura. Aurora Phoenix Moore. Aurora Moore? Halos pabulong pero puno ng tensyon niyang tanong. Tumango si Fabio. She's the top investor of my father's in-law company. At hindi lang basta investor, Morgan. Siya ang pinakamalaking pumapasok ng kapital doon. She holds enough shares to control major decision. At walang magawang Daddy Claude doon. Humigpit ang hawak ni Morgan sa papel. Fabio continued, voice steady pero ramdam ang bigat. She gave orders to my father-in-law Morgan. Siyang nagutos na gipitin kayo at wala ring nagawa si Daddy Claude kasi nagbanta siya. Once she refuses, mawawalang lahat ng investment niya. Mawawalan ng trabahong daan-daang empleyado sa pharma. Sandaling natahimik ang buong lugar. Ang hangin parang pumipiga ng dibdib. Fabio bowed his head slightly. I'm very sorry, Tito Jake, and sorry to you, Morgan. Daddy Claude tried to protect everyone. Wala rin siyang nagawa dahil hindi lang siyang gumagawa ng desisyon sa company. Napakuyom ng kamao si Morgan. Ramdam niyang umangat ang dugo sa ulo niya, parang sasabog. Si Jake naman tumayo ng diretso, nanigas ang panga. Why? Madi na tanong ni Jake. May galit ba sa amin si Moore? Mabuti kaming tao. Why target us like this? Bakit niya ginugulong negosyo ko? Ang hospital ko? What does she want from us? Fabio exhaled sharply. It didn't stop with business. Siya rin ang bumili sa mga property ninyo. Hindi ang mag-asawang Cleves. They were just a front poster parents na kapatid ni Rebecca. Your late wife. Parang tumigil ang mundo ni Morgan sandali. Tiniklop niya ang folder nang hindi namamalayan. Rebecca was connected to Moore? Sambit niya pero malinaw sa tono ang shock at takot. That is why she was at the resort. Pero kaano-ano niya si Moore. Kumislap ang pangamba sa mata ni Jake. Moore bought my properties. Moore pulled the strings. Moore was there from the start. At unti-unting nabuo ang piraso ng puzzle sa isip ni Morgan. Hindi dahil sa magulang ni Joanne kaya nandun sa Rebecca. Hindi dahil sa kung anong akala niya noon. Hindi yun aksidente, hindi coincidence. At lalong hindi biro, Aurora Phoenix Moore, ang babae sa likod ng lahat, ang totoong kumuha sa kabuhayan nila. Sa property nila, dahan-dahan tahimik at walang awa. At ngayon alam na nila, hindi ito matatapos sa simpleng impormasyon. Ito'y simula ng isang mas malalim, mas mapanganib na gulo. May isa pang tanong ang magpapakurious sa isip ni Morgan. Hindi niya kayang palampasin yon. Fabio, ilang taon na ba si Moore? Young, middle age, or matanda na? Mabigat na nagbuntong hininga si Fabio. Parang ayaw niya sagutin pero kailangan. The real Moore is dead. Mahinang sabi nito. Pero may tagapagmana, and that's Aurora Phoenix. Filipina siya, pero hanggang ngayon hindi ko mapinpoint kung sino talaga siya sa totoong buhay. Umangat ang tingin nito. And she's not just an heir, Morgan. She's a billionaire. Para may malamig na kamaong pumiga sa dibdib ni Morgan. Gaano man niya gustong maging kalmado, hindi niya nagawa. Filipina? Billionaire? Heir? Biglang sumulpot sa isip niya sa Rebecca. Lalabanan kita sa korte. I'm not the same woman you knew. Napakurap siya, mabilis na umiling. No, bulong niya sa sarili. Hindi si Rebecca yun. Hindi siya ganun. She's not vengeful.
He kept denying it. Paulit-ulit niyang pinilit na i-dismiss ang kumakalitang hinala. Imposible. Rebecca can't be connected to this. Ayaw niyang paniwalaan kaya iniba niya ang tanong. What about Vanessa Hidalgo? Inabot ni Fabio yung folder, binuksan ng pinakailalim at may inilabas na papel. Tahimik niya itong inabot. Vanessa Hidalgo, sabi ni Fabio, is the real mother of Candice. Sabay na napatingin sina Jake at Morgan kay Fabio, parehong nalaki ang mga mata. Pero ang alam namin, Teresa Gomez, wife ni Congressman Marshall, ang nanay ni Candice. Gulat na sabi ni Jake, umiling si Fabio. Talia and Vanessa are the same person. Pero itong mas mabigat, Candice is not the biological daughter of Congressman Reynante Marshall. Inako niya lang ang bata because he loved Teresa. Natahimik ang buong sala. And there's more. Dugtong ni Fabio, mas pumusyaw ang boses, parang nag-iingat. Nung gabi na nasunog ang rest house, Talia was there. She was with Raul, the stepfather of Rebecca. At may testigo akong nakuha. He paused for a while, saka tinuloy at matalimang tingin. Talia was the one who struck your head, Morgan. Kaya ka nawalan ng malay. Nalaki ang mata ni Jake, halos mawalan ng kulay ang muka. Para siyang 10 taong gulang na nawalan ng masasandalan. Si Morgan naman, automatic na napahilamos gamit ang 2 palad para bang sinusubukang burahin ang bigat na mga nalaman. May isa pa akong conclusion, dagdag ni Fabio, mababa ang tono. Hindi pa final pero malakas ang kutob ko. Huminga ito ng malalim. Roldan might be Candice's real father. Parang naubusan ng hangin ang buong sala. Napasandal si Morgan sa sandalan ng sofa. Parang hinihigop ng bigat sa mga revelasyon. May kung anong kumirot sa utak niya, isang piraso ng puzzle na biglang naging klaro. It makes sense. Palaging si Raul nasa tabi ni Candice. Palaging overprotective. Palaging involved sa bawat galaw ng babae. At ngayon mas malinaw ng lahat na maaring mag-ama sila. Sabay na napamura sina Jake at Morgan. Halos sabay ang bagsik ng boses nila sa galit. Hindi nila matanggap na may ahas silang pinatuloy sa bahay. Pinakain, pinaniwalaan. Worst, naniwala pa sila sa lahat ng kasinungalingan. Si Jake ang pinakaapektado. Kilala niya si Raul noon. Kilala niya anyo ng mga ngitintong peke pala. Kaya pala, mariing sabi ni Jake at halos maubos ang hangin niya. Nung araw na aksidente sina Morgan at Candice, nandun siya kaagad sa ospital. Siya pa nag-volunteer kay Candice na mag-donate ng liver. Akala ko concern ng hayop na lalaking yon. Isang mapaklang tawang sumingit kay Fabio. Napailing ng ulo. Candice wasn't the donor. Putol niya't diretsong sabi. Napakunot ang noon ni Morgan. May kinuha si Fabio sa folder. Isang litrato sa kamarahan pero mabigat na bigat na inabot sa kanya. Kinuha ni Morgan ang photo and his heart dropped. Parang tinapon sa bangin. She recognized the woman instantly. Hindi niya makakalimutan ang mukha na yun. Ito ang babaeng kaharap ni Rebecca noon habang umiiyak. Tiyahin niya, dagdag ni Fabio. Tinitignan si Morgan ng diretso. Asawa ni Raul. Nalamig ang katawan ni Morgan. Nanginig ang kamay niya habang patuloy na nakatitig sa litrato. Parang may idea na siya pero kailangan niyang marinig ang totoo. Si Rebecca. Sabi ni Fabio. Mabagal pero parang sibat ang bawat salita na tumarak sa dibdib ko. Ang totoong donor mo, Morgan, not Candice. Sumiklab ang katahimikan sa sala. Nagkatinginan ng mag-ama. 15 years old lang si Rebecca noon. Pagpapatuloy ni Fabio. Pinilit siya ng tiyahin niya at ni Raul. Alam nilang bawal sa age niya. Alam nilang delikado pero wala silang pakialam. Mahirap ang buhay ng magkakapatid sa kamay ni Raul at sa tiyahin niya. Nung namatay ang magulang nila sa aksidente, lahat ng responsibilidad bagsak kay Rebecca. Silang nagpaikot sa buhay nila. Inapi, ginawang katulong sa bahay na dapat sa kanila. Ang kapatid niyang si Joanne, binenta nila yun sa mag-asawang Turner. Hindi ka agad nakapag-react si Jake para siyang sinampal ng 10 katotohanan ng sabay-sabay. Si Morgan wala sa sariling napatayo mula sa pagkakaupot parang may sumabog sa dibdib. At hindi niya namalayan na basta nalang tumulong luha niya. God, Rebecca, anong klaseng buhay ang pinagdaanan mo sa kamay nila? Tapos dinagdagan ko pang mga pasakit mo.
Ang bigat ng guilt sa dibdib niya ay halos hindi siya makahinga. You saved my life. Ikaw mismo nagbigay ng parte ng sarili mo para mabuhay ako. Tapos ang kapalit, paghihirap, galit ko, panlilibak, takot, sakit, lahat ng hindi mo deserve. Parang sinampal siya ng lahat ng alaala. Ang mga masasakit na salitang ibinigay niya noon kay Rebecca. Ang mga pagkakataon na hindi niya ito pinakinggan. Ang laki ng utang ko sa'yo and I treated you like nothing. Napakuyom siya ng kamao. Sobrang higpit na halos bumaon ang mga kuko sa palad niya. At bago pa niya mapigil ang sarili, malakas niyang sinuntok ang dingding. Isang beses, kasunod pang mas malakas pa. Halos madurog ang kamao niya. Hindi niya tinigilang suntukin ang dingding hanggat hindi siya napaluhod. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig habang ang mga mata ay nasa sahig. Damn it! Napasigaw siya at halos mabingi sina Fabio at Jake. Hindi lang galit, paghihiganti sa sarili, kundi ang paghampas ng katotohanan hindi niya kayang dalhin. Ang laki kong tanga sa paniniwalang si Candice ang nagligtas sa akin, sa pagkaakalang may utang ako sa kanya, sa pagiging bulag ko. Kaya pala may peklat din sa tagiliran si Rebecca. God! Sambit niya at puno ng sakit sa dibdib. Rebecca, you saved me. You're the one who actually saved me. Nilapitan agad ni Jake ang anak nang makita niyang halos manlumo na si Morgan sa bigat ng natuklasan. Para itong batang nawalan ng hininga, nanginginig at hindi alam kung saan ibabalik ang sakit. Paglapit ni Jake, kusa na lang sumubsob si Morgan sa dibdib ng ama. Mahigpit, desperado, parang doon lang siya nakakakuha ng kahit na konting lakas para huminga. Ilabas mo lang yan. Walang masama sa pag-iyak. Just let it out. Bulong ni Jake sa sarili habang hinahagod ang likod ng anak. Ramdam niyang bawat pag-uga ng balikat ni Morgan. Parang nilulunod ka ng guilt, anak. I know. Pero mas lalo siyang naawa nang marinig ang bulong ni Morgan. Basag at puno ng puot sa sarili. I don't deserve forgiveness, Dad. I don't. What kind of person I am? She saved my life and all I ever did was hurt her. Lumipat ang tingin ni Jake kay Fabio, puno ng otoridad. Kailangang mahuli ang hayop na yun. Singhal niya, nanginginig ang boses sa galit na hindi niya kayang pigilan. I swear to God, Fabio, I want that bastard rotting behind bars. Hindi ako papayag na may iba pang mga bato inisente ang masisira niya. Tahimik lang si Fabio sa loob ng ilang segundo pero nang umiti siya, ngiti na may assurance. Relax, Tito Jake, sabi niya, steady ang tinig. The operation is already set. Nakakasa na lahat. Raul is the leader of an organ trafficking syndicate. Matagal na namin siyang sinusundan. And this time, wala na siyang kawala. Napatingin si Morgan, pula ang mga mata, nanginginig pa rin pero may apoy na unti-unting nabubuo sa loob niya. Ang guilt na nasa dibdib pa rin niya. Pero ngayon may kasamang galit, determinasyon, paghihiganti para kay Rebecca. Jake tightened his hold on his son, whispering like a vow. We'll bring her justice, anak. I promise you, hindi ka nag-iisa. Si Fabio, seryosong ekspresyon ay tumango. At sisiguraduhin naming lahat na magbabayad siya sa ginawa niya kay Rebecca at sa iba pa niyang biktima. Ipinakita sa atin ng kabanatang ito na kahit gaano katagal ibaon at baluktutin ng katotohanan ng mga tao na may masamang hangarin, laging lalabas at lalabas ang liwanag para ibunyag ang totoong sakripisyo ng nagmamahal ng tapat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Rebecca. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating susunod na mga pasabog na kabanata.